Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Itutuloy po natin yung topic natin tungkol sa HIV. Particularly, bakit hindi po kaya ng kondom sa pagpigil ng pagtaas ng insidente ng HIV na infection. Pero unang-una, ulitin ko po na ang kondom po ay labag sa batas ng Diyos. Kaya po, pag ang isang solution or strategy like the condom approach ay immoral, kasi po, labag sa batas ng Diyos nga, para sa akin although it is safe and effective, para sa akin, it is bound to fail kasi labag nga sa batas ng Diyos. Of course, I have enough reasons to support my opinion bakit hindi kaya kung kondom lamang ang approach ng gobyerno. At nasabi ko na po, no? Yung 4Ps. Hindi po kaya ng kondom sa pagpigil ng pagiging promiscuous ng isang tao, yung bang maraming sexual partners, hindi po nag-stick to one. Kung nag-stick to one, ang problema, stick to another one tomorrow. Stick to a new one the day after tomorrow. And at the end of the year, stick to almost everyone. Masama po yan. Labag po yan sa batas ng Diyos. Kaya po, nagkaka-HIV infection itong mga promiscuous people. Okay? I do not discriminate and I am not zeroing it to one personality. Okay? Of course, alam naman po natin ang HIV infection madalas po, no? Sa mga homosexual, bisexual, yung MSM, male or man with MSM, multiple sexual partners, something like that, no? Okay? Of course, marami rin mga OFWs na meron pong HIV. Okay? Because, as I've said, most likely, nagkakaroon rin sila ng ibang sexual partners. Kaya po, thou shall not be a promiscuous person as far as sex is concerned. Dapat po, stick to one lamang po. No? Okay? Kahit wala pa po kayong asawa, okay? If ever, although bawal ang live-in, bawal ang girlfriend, bawal ang premarital sex, if in case, hindi po mapigilan ang baha, hindi yung baha na hindi po mapigilan ang sexual urge, although as I've said, bawal premarital sex, make sure, stick to one partner lamang. Anyway, balik po tayo kung bakit po hindi po kaya ng condom sa pagpigil ng HIV infection. Nasabi ko na ba, yung first P, yung pagiging promiscuous. Pangalawa, yung poverty. Number 3, yung power. Dahil po sa abuse of power. And number 4, dahil po sa poison. Okay? Ang tinutukoy ko po, walang iba yung alcoholic beverages. Okay? So, this time, ang banggitin po natin yung tungkol sa nangyayari po sa mga call centers. Okay, call centers. Although I'm not specifically referring to one particular call center, pero to the best of my knowledge at sa medical practice po natin, ang dami po natin narinig sa ating mga pasyente. Yung iba, nagkaroon ng HIV. Yung iba, hindi po HIV pero meron po silang sexually transmitted diseases like gonorrhea, chlamydia, syphilis. Okay? Yung iba naman, nagkakwento lang po sa akin kung anong nalaman nila. Okay? Based on, syempre, kaibigan nila sa call center
or kasama nila sa trabaho sa call center. So anyway, ang narinig po natin ay ganito. Well, pag ang team leader or yung mas mataas ng ranggo ang meron na pagnanasa sa kapwang empleyado, mas mababa yung ranggo, ang unang ginagawa po nila, naghawak lang po sila sa balikat. Ayan. Sa English, testing the waters. Kung pwede ba ito? Ganun yan eh. Pag hindi pumalag, aba, ang next, pababa na. Hindi yung diretso sa baba. Pababa sa braso. From here, ayan, next, hawakan nila sa braso. Ayan. Pag hindi pumalak, aba baka pwede ito. Yun ang isipin ng itong mas mataas na ranggo. Okay, sa sunod, aba, kunwari, turuan pero hawak sa kamay. Ayan. At meron iba, after hawakan ng kamay, aba, bigla lang kunin na yung kamay ng subordinate at hinahalikan. Pag hindi pumalak, medyo parang okay na ito. Saan patungo ito? Saan patungo? Siyempre, kung meron pong HIV infection yung mas mataas ng ranggo, like team leader, siyempre, talagang mahahawa po yung mga subordinates. Maraming beses ko na narinig ito. And can you just imagine that? So, anong solution dito? Okay, whether nagko-condom sila o hindi, siyempre, pagdating ng oral sex, hindi naman sila nagko-condom. Anal sex, bihira lang po sila nagko-condom. Kasi kinukwento po nila sa akin at tinatanong ko po talaga sila. Pag nag-anal sex po kayo, nagko-condom po kayo, karamihan, hindi. Kasi, for pleasure nga, yun ang masama. Okay? So, kailangan tutukan po ng gobyerno itong ganyan na sitwasyon. Hindi po kaya ng kondom ang pagpigil sa ganitong sitwasyon. As a matter of fact, soon, bigay po ako ng suggestion, okay, sa ating gobyerno kung paano natin tutukan, okay, itong mga ganyan na sitwasyon na talagang very common, okay, at talagang ito po ay isa sa mga dahilan kung bakit pumutok po yung HIV na infection po natin. Okay? So, anyway, siguro ngayon, pwede ko sabihin na kailangan stricto sa workplace. Kumbaga, no contact policy. Walang contact whatsoever. Hindi pwede hawakan sa balikat, sa braso, sa kamay, lalo nang halikan yung kamay. Ano ba yan? Dapat meron po ganyan na policy. Pero lang kung talagang kapatid mo, yung kasama mo sa trabaho, pwede siguro. Pero para fair sa lahat, kahit kapatid mo, kahit nanay mo, kasama mo sa trabaho, kahit asawa mo, kasama mo sa trabaho, hindi pwede maghawak-hawak sa workplace. Okay? Para magkaroon ng strict compliance. Okay? Ganun dapat yan. Kasi doon mag-umpisa yung kalokohan. Kasi po, yung iba, syempre takot. Pag hindi pumayag, pag pumalag, delikado ka sa evaluation report. At next evaluation, pangit ang i-report ko tungkol sa performance mo. At next na naman, tanggal ka sa trabaho. Dahil po nga, yung iba dyan, high school graduate lamang. Meron tayong mga pasyente na call center agents na hindi po nakapagtapos ng high school dahil nga sa kahirapan. Kaya, poverty comes into play sa ganyan na workplace. Na pwede po, ito po ang sanhi kung bakit
tumaas po yung HIV infection dahil natatakot po sila, hindi pumayag sa kanilang superior na may gusto sa kanya at natatakot baka matanggal sa trabaho. Okay? So, kailangan meron po tayong mga guidelines sa workplace. Ha? First offense, pag nakita ka, pag nireport ka, may CCTV kasi sila eh. Ha? Suspended ka agad. Para walang retaliation. Diba? Kasi may record ka na eh. Nahawakan mo yung subordinate mo, nireport ka, nakita CCTV. Balang araw, pag bigyan po ng pangit na evaluation report, yung nag-report tungkol sa ginawa mo, syempre, ang management, makikita nila na, ay, hindi totoo siguro itong evaluation report, ganti lang po siguro ito. Parang ganon. So, kailangan meron tayong mga guidelines sa workplace. Ha? Na hindi po condom lamang. Maraming salamat po.